Latest, usap-usapan dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, nasa second half na po tayo ng ating programa at katulad ng binanggit natin kanina, kasama na po natin dito sa studio ngayon si Attorney Michael Vincent S. Gadi, Officer in Charge, Office of the Executive Clerk of the Commission ng HSAC. Pabatiin muna natin, sir. Maganda umaga po. Yes, Ma'am Ven, good morning po at gusto ko ring batiin lahat po ng ating mga nakikinig dito sa ating programa ngayong umaga. Okay, at kasama natin dito si Miss Bea Mencias ng HSAC din. Okay, so attorney, sige, punta na agad tayo doon sa ating pag-uusapan kasi nung nakaraang episode, pinag-usapan po natin yung mga appeal, no, sa desisyon ng adjudicator sa mga kaso. So ngayon naman, aalamin naman natin, syempre galing sa inyo, Attorney Gadi, no, ano yung mga susunod na proseso dito? Okay, sige. So, ganito po kasi yan, Ma'am Ven, no? Ang mga decisions po ng HSAC, it reaches a point na nagiging siyang tinatawag nating final. Kapag naging final po siya, magiging executory. Kasi kung madalas naririnig nyo yung dalawang terms na yun na magkatambal, di ba? The decision has become final and executory. So, okay. ano ibig sabihin ng mga konseptong yun? Although conceptually speaking po, magkaiba po yun, pero magkatambal pong ginagamit yun. Ang decision po, nagiging final po yan kapag, let's say, usually kasi nagsastart po ang mga kaso sa aming mga RAB or sa mga regional adjudication branch with the adjudicator. So when the adjudicator renders a decision, tapos pinapadala na yun sa parties, natanggap na nila, at hindi sila nag-file ng any appeal within yung 15-day period to file an appeal, ang nangyayari po dyan, yung decision ay nagiging final. Okay. Ibig sabihin, hindi na pwedeng mag-appeal. So, Attorney Gadi, kapag final at executory, yung judgment ng adjudicator, katulad sinabi mo kanina, hindi na pwedeng mag-appeal. Tama po ba yun? Pero yes. After nun, ano pa yung mga pwedeng mangyari? Ayun. So, final na, no, yung decision ng adjudicator. So, ang mangyayari dyan is pwede na siyang i-execute. Okay. Meaning, pwede nang mapatupad or ma-fulfill kung ano man yung nakasaad doon sa decision ng adjudicator. Okay. So, for instance, ang final mong kaso is delivery of title. So let's say fully paid ka na buyer ng isang condo or ng subdivision house and lot. Tapos yung developer mo hindi pa nagbibigay ng titulo sa'yo. Okay. So nag-file ka ng kaso with the adjudicator, tapos sa tingin ng adjudicator, panalo ka. So yung decision niya, yun nga, issue title in your name. Okay. So, tas yung decision, natanggap, naging final, walang appeal. So, pwede mo lang i-execute yon. Okay. Tapos, ang execution kasi, ang gumagawa po niyan is yung bawat RAB kasi, bawat regional branch namin ay may mga sheriff. Sila po yung nagpapatupad ng mga decision ng mga adjudicators. So, ang nangyayari pong proseso po dyan usually, so let's say naging final na po, no, wala nang nag-appeal. Ang gagawin po ng let's say ng party nung nanalo, magpo-file siya ng motion for execution. Pero madalas sasabihin nung adjudicator sa kanya, meron ka munang mga kailangang kuning ilang dokumento na para siguro pang lakip doon sa iyong motion for execution. Ang usual na sinasabi po nung adjudicator ay kumuha ka muna doon sa office namin, sa Office of the Executive Clerk. Kasi ang office po namin, siya po yung nag-handle ng mga appeals. Okay. So, sa amin kasi pumapasok lahat ng mga appeals from all the regional adjudication branches. So, bago mag-motion for execution, magkukuha muna sa inyo ng mga dokumento. Ang pinapakuha po usually doon sa nanalo is a certificate of no pending appeal. Parang lang, panigurado lang na wala talagang naka-file na appeal sa amin. Yes, oo. Tapos, once nakuha na niya yung certificate of no pending appeal, di babalik na siya doon sa RAB. Tapos, pwede na siyang mag-file ng kanyang motion for execution. Yung RAB, mag-i-issue muna siya ng tinatawag na entry
of judgment. Aha. Ang entry, ang ibig sabihin lang naman po ng entry, ito po yung parang proof na ang decision ay talagang naging final na. Okay. Kasi bawat, usually sa korte ginagamit din ito eh. Bawat korte o bawat quasi-judicial agency, meron siyang tinatawag na book of entries. Okay. Parang nakalagay lang doon kung ano yung naging decision dun sa isang Aha. kaso. So parang ano siya, proof na that the decision has really become final Aha. and executory. So marami pala din kukunin, ano? Kahit Yes. na meron ng final and executory decision, marami pa rin palang dokumento na kailangan nilang isumite. Oo, pero kasi nga parang requirement po kasi talaga yun Oo. para kumbaga, ma-certify na talagang pwede nang ma-execute yung decision. Aha, okay. So yung mga ganyan ba, sir, yung mga may mga umaabot ba halimbawa sa mga korte? Sa mga ganito? Okay, ganito po yun, ma'am, no? Ang mga i-trace po natin kung paano po umaakit yung decision ng adjudicator. Oo. So let's say, nag-render ng decision si adjudicator sa RAB at the RAB level, tapos within that 15-day period to appeal, may nag-appeal. Okay. So mag-a-appeal yan sa amin, sa commission. Tapos, ang commission at the commission level, yun kasi yung nagdumidinig ng appeals ng mga RABs. Okay. So yung commission, mag-i-issue din siya ng decision dun sa appeal. Okay. Tapos, ang commission kasi, naka-divide yan into 3 divisions. So, usually, ang nangyayari, pag umakyat sa amin yung appeal, niraraffle namin sa iba-ibang divisions yung kaso. Okay. So, let's say napunta sa first division. So, yung first division, mag-render siya ng decision dun sa appeal. Aha. So, ang mangyayari, pag naka-render na ng decision yung division, first division ng commission, meron ding ulit 15 days yung mga parties para mag-file naman ng motion for reconsideration. Let's say may isang party na hindi satisfied dun sa decision ng first division. Okay. Entitled siya na mag-file ng motion for reconsideration. Okay. 15 days din yun. Oo. Okay. So, once nag-file siya ng motion for reconsideration, ang didinig naman ng motion for reconsideration yun is yung commission and bank. Okay. Yun ay yung lahat ng mga commissioners sitting as one. Aha. Aha. Tapos, mag-render din sila ng decision. Tapos, let's say, in-affirm lang naman yung decision. Let's say, tama ka rin, entitled ka rin na makakuha ng titulo mo, for instance. Okay. From the decision nung commission and bank doon sa motion for reconsideration, merong ulit 15 days para mag-file naman ng appeal to the Court of Appeals. So, Okay. kung paakit lang yan ng paakyat. Okay. Pero yun ay kung merong mag-appeal. Yes, Ayun. oo. Dun, pwede pa rin mag-appeal kahit na final at executory na yung ano, Ay, wala na pong pwedeng, hindi na po pwedeng mag-appeal. pag final and Pag final executory. executory. Pero kung halimbawa umaandar pa yung case, pwede pa silang mag-appeal Opo. bago umakyat doon. Yes po, At ma'am. yung appeal nila na yon, pwedeng umakyat pa hanggang doon sa korte. O hanggang Supreme Court Hanggang po. Supreme Court. Wow. Oo. May umabot na bang ganon? Hanggang Yes, ma'am. Korte Suprema? Meron na po. Meron na po. Ano usually yung mga nagiging dahilan? Attorney Gaddy sa remember, sa pagkakaalala mo. Usually, pag ganyan umabot sa Supreme Court, ibig sabihin, meron talagang pang-file yung mga partido. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Kasi mahirap din, kasi pag mag-file, the higher court you get, the more documentary requirements na nire-require. Di ba ba? Sa Court of Appeals, kailangan lahat, ang daming papapotocopy dyan, mga certified true copy ng decisions, in triplicate pa yan. Tapos minsan pag-abot sa Supreme Court, I think 5 copies, gano'n. Tapos ilang days na ulit bibilangin ulit. Although meron na silang ngayon pinaprioritize na nila yung parang dapat naka-e-filing na. Parang tipid din sa papel. Pero despite that, considering na marami ring caseload yung Court of Appeals, kasi ako nanggaling ako dati sa Court of Appeals, no? Sobrang dami ng kaso doon. Okay. So, depende pa rin yun kung kailan na mabubuksan yung case mo doon Yes. pagdating sa Court of Appeals. Oo. So, Nako, tatagal din po siya. Medyo matagal, Kaya dapat kung pwede nang pag-usapan dun sa na yan, di ba, sa level na yan ng HSAC, pag-usapan na lang doon. Pero Attorney Gaddy, dito nakita ko, ano ba yung rate of execution na isinasagawa pala? Okay. Ang rate of execution, so for instance, na siya, no? Final and executory na. Tapos,
Yung nanalo, syempre, doon sa kaso is magpa-file siya ng tinatawag na motion for the issuance of a writ of execution. Okay. So, Tapos? doon niya isasubmit yung mga evidence na halimbawa, meron na siyang certificate of no pending appeal. Aha. Tapos, meron ng entry of judgment, mga ganyan. So, yun na lang yung isasubmit niya doon sa adjudicator. Tapos yung adjudicator naman, tatanungin niya yung kabilang partido, magpa-file ka ba ng opposition? Kasi minsan yung ibang partido, Oo. kahit na talo, Aha. ayaw pa rin magpatalo. Okay. So Aha. minsan magpa-file din ng opposition. Okay. So kailangan i-resolve yun ng adjudicator. Okay. Meron siyang I think 15 days to resolve yung motion na yon with the opposition. Okay. So kung awa naman ng Diyos, nanalo na yung si complainant. So tingin ng adjudicator, entitled na siya doon sa writ of execution. Si adjudicator mag-i-issue na ng writ of execution. At ito yung writ, naka-address po ito doon sa kanilang sheriff na siya na yung magpapatupad ng decision. Ayun. So ito yung mga pwedeng para makapag gawa nitong writ of execution. So ibig sabihin pwede nang ibig sabihin i-execute na 'yon. Yes, ma'am. Ayun. So kapag natanggap na nung kabilang party itong mga motion na ito, ano po yung mga pwedeng mangyari? Pwedeng gawin? Pag natanggap na po niya yung writ of execution. Well, wala siyang choice kung hindi sundan po kung ano yung... Sundin. Opo. Kailangan sumunod na siya. Yes po. Paano halimbawa ito yung tanong? Paano kung halimbawa walang ginawang aksyon yung mga party pagkatapos natanggapin yung desisyon nung halimbawa nung adjudicator, pwede pa raw ba mag-file ng motion for execution? Okay, sige ma'am. Ganito po Paano yan. yun? Ang pagka-file kasi ng motion for execution or motion for issuance of writ of execution, may parang period din yan eh. So let's say from the time na natanggap mo, let's say ikaw yung nanalo, from the time na natanggap mo yung kopya mo ng decision from the adjudicator, for instance, meron kang period of 5 years. 5 years. To file yung motion for the issuance of writ of execution. Ngayon, Bakit ang tagal? 5 years? that's parang just to give the party Para lang makapag-ano doon sa writ of execution. Oo, kasi minsan ang execution process po ma'am kasi talaga minsan tumatagal din po kasi talaga 'yan. Hindi siya rin easy. It's not an easy Kahit process. nandun lang sa HSAC? Hindi, I mean kasi ang minsan kasi yung mga parties mismo baka hindi sila, let's say baka wala silang pang file o or minsan baka hindi lang Pero talaga nila. magastos ba talaga yung mga ganun? Pag nagpa-file, yung mga filing? Hindi, may mga minimal lang naman yung filing fees po ma'am para dyan. Pero ayun nga, minsan yung iba matagal nila bago natanggap yung decision. Pero yung 5 years naman na yan, mag-run yan from the time na natanggap mo. So kahit na ba yung decision is dated, let's say, today, mag-run yung 5 years mo from the time na natanggap mo. Okay. So kailangan sabihin mo doon sa adjudicator, natanggap po yung decision on this day. So kung pasok pa siya sa 5 years, pwede pang dinggin yung motion for execution. Okay. So 5 taon talaga. Ngayon, pero minsan, halimbawa, paano kung lumagpas na yung 5 Ayun. years? Oo, tama. Meron naman hanggang 10 years Oh? na para, halimbawa, May extension pa pala. Oo, halimbawa, tapos na yung 5 years mo. Okay. Tapos, from yung after 5 years hanggang the 10th year, ang ifa-file mo, imbis na motion, kasi pag within the 5 years, Dapat motion. Okay. Pero from yung after the 5 years until the 10th So, year, iba na. Iba ang ifa-file mo, parang a separate action for execution. Ano naman yun? Separate action for execution. Kumbaga, Anong kaibahan niya? Kasi yung una, motion, di ba? For execution. Pag action, Ito naman, separate. Oo. Ano yun? Action. Kumbaga, mas... Separate action. May, kung separate action kasi, parang panibagong complaint na naman siya. Parang filing fees na naman, ganun. So hindi na-extend. I mean, yung panahon lang, pero hindi yung pagtakbo. Kasi kung halimbawa, hindi ka na dapat, akala ko, kung ano pa yung naka-file,
na dapat for 5 years, pwede siyang i-extend hanggang 10 years. Hindi, So, hanggang hindi 5 pala. years. Oo, pag lumagpas ka na ng 5, kailangan mo na So, mag-file hindi ng, pala siya extension. So, Opo. after 5 years, magpa-file ka ulit. ng bagong action to execute yung decision na natanggap mo dati. Aha, okay. So, panibagong filing na naman pala Yes, yun. oo. So, hindi pala yung tuloy-tuloy. Akala ko, Oo. ini-extend niya for 10 years. Kaya ang Okay. advice madalas is mag-act na kayo kaagad. Kasi Aha. once lumagpas na yung 10 years na yan, Aha. baka sayang yung decision. Oo nga mo. Tsaka may tumatagal bang ganon talaga? Minsan po Hanggang meron. 10 years? Opo, minsan. Na hindi talaga nagkakasundo? Hindi, minsan naman ma'am, basta ma-file mo yung motion mo, kahit na umabot yan ng hanggang 20 years, pwede pa rin yan ma-execute. Kasi ang execution ma'am, once ma-file mo siya, dapat ma-fulfill yan talaga. Dapat masundan talaga kung ano yung nakalagay doon sa decision, kahit naabutin niya ng katakot-takot pong taon. Taon. Oo, pero ang crucial dyan is maka-file ka nung motion mo. Okay. Kung di ka maka-file within yung mga periods na yon, doon maaaring ma-waive mo yung right mo for execution. Ayun. So, dapat sa umpisa, mag-file ka na within dun sa 5 years, no? Tapos, kung naka-file ka na, wala ka ng problema, mag-file ka ulit. Kung talagang hindi pa, kung gusto mo pa talaga na ipagpatuloy. Pero hindi na yung motion yon, separate na action na Oo, yon. kapag after the fifth year po hanggang 10 years. So, anong diferensya ng separate action dun sa motion for execution? Essentially, pareho lang naman. Pareho lang naman ang hinihiling mo na mapa-execute yung decision. Okay. Oo. Okay. Kaya lang iba lang yung Iba lang yung mode. Ayun. Iba lang yung paraan na nung execute. Yung paghingi mo nung relief, kumbaga. Okay. Sige. So, yan. At least din, naliwanagan natin, yung mga dapat pang mga gawin after nung yung mga appeal, no? Sa desisyon ng mga adjudicator natin. So, Attorney Gadi, bago ka magpaalam, ano ba usually yung mga nagiging dahilan ng mga problema dito ng mga ipina-file sa inyo dyan sa HSAC? Problema po. Oo. Yung mga sinasagot na problema ng HSAC, ano ba madalas? Mga actions pong pwedeng ma-file po sa amin. Yes, oo. For instance po, ang HSAC po ay dumidinig po ng mga kaso patungkol po sa kapag mga transaction between buyer and developer. Okay. Halimbawa, bumili kayo ng condominium unit or subdivision unit, tapos nagkaroon ng problema with the developer. Yun, ang madalas. Hindi na tayo yung condo o hindi na deliver yung title or naka-move in ka pero ang daming sira dun sa unit mo. Oo nga. Yan Yun yung ang mga- nagiging madalas na problema. Oo. Ayun. And isa pang mga types of cases po, yung madalas din po namin matanggap is yung mga patungkol sa homeowners associations. Ayun nga no? Yung mga eleksyon, yung mga Eleksyon, ganon. mga away Yung mga basura ninyo. Ayan, mga ganyan. Oo. Anyway, naku, sana yung mga ganon, pag-usapan na lang doon sa kanilang mga level-level. Anyway, Attorney Gadi, wala na tayong masyadong oras. So, baka meron kang gustong mensahe doon sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga kumukuha ng kondo, yung mga homeowners association natin. Sige po, sir. Ganito na lang, no? Kung may mga tanong po kayo patungkol sa mga ganyang bagay, patungkol po sa dealings with developers, ay pwede naman kayo munang tumawag po sa aming number. Ito ay 0917-837-5380. Or pwede naman, ulitin ko, 0917-837-5380. At pwede rin kayong magpadala ng email sa info@hsac.gov.ph. Okay. Or pwede rin po mag-visit ng aming Facebook page. Okay. Or website po. Okay. Sige. So, maraming salamat ulit, Attorney Gadi, sa iyong pagpunta rito sa ating studio ngayong umaga. Si Attorney Michael Vincent S. Gadi, Officer in Charge, Office of the Executive Clerk of the Commission ng Human Settlements Adjudication Commission.